Yung investigador na dapat magparapintes sa kanila, yun pa mismo pumigil na hindi na kailangan pa. Yung victim na parapintes, samantalang yung mga nagpaputok, tinadtad ng paputok yung victim, hindi pinaparapintes. Yung mukha mo palang pangising-isi ka, ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtatawan na lang tayo. Look at the face of this stupid. Wala kang aksyon na ginawa. Anong klaseng hippie ka? Dapat hindi ka nag-hippie dyan kung hindi mo kayang kontrolin yung mga tao mo. Bakit niyo po pinapaparafin test si Jimboy? Sir, Nanundag nga. hindi Diba? po, wala po akong instruction na ganun, sir. Sino nag-order na iparafin test si Jimboy? Sino? Pinarafin test niyo si Jimboy. Pero yung mga kabaro ninyo, yung mga nagpaputok, hindi niyo pinaparafin test. Yun ang po pakisagot. Sino po may utos na iparafin test yung biktima? Captain Tipasi, meron ka sagot dyan? Sir, Amin good morning po ulit. Yung pagparapin po sir sa victim is a part po ng procedure po sa crime scene processing po. Dahil ang victim po ay naabutan po ng ating tropa doon po sa crime scene. So allegedly po, ang based on the information po na binigay ng ating po mga IOC, na ito po ay involved sa shooting incident, itong insidente po. No, sir. I have to cut you off. Galit ako sa mga sinungaling. No. Alam ng mga pulis ninyo na walang baril yun at hindi nagpaputok yun, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na lumaban dahil nga wala siyang baril at lumundag na nga lang dahil base sa mga statement nyo dito pa ulit-ulit. So, alam nyo na wala siyang baril, alam nyo na hindi siya nagpaputok, bakit nyo po pinaparapin-test pa rin siya? At bakit yung mga tauhan ninyo hindi nyo pinaparapin-test? Pakisagot lang po ng diretso, walang paligoy-ligoy. Sir, una po, protocol po yan sir sa amin sa pag i-involve ng mga ganong insidente, even the victim po sir ay pinaparapin po. Okay, sige. Pangalawa po, hindi po namin naparapin yung mga pulis dahil hindi po namin sila sa custody. We base lang po sa request kung paparapin po yung mga pulis or not. Yun lang po ang No, trabaho po. I was informed, hindi po sila pinaparafin test dahil tumanggi sila. Dahil yung investigador na dapat magparafin test sa kanila, yun pa mismo pumigil na hindi na kailangan pa. Kaya hindi na parang test. Kasi kung gusto niyo lang po talaga, kaya niyo obligahin itong operatiba to the chief of police, Colonel Umipig, na hoy, magparafin test kayo. I talked to Colonel Umipig that night na sa Burol. Di ba, ikaw mismo nagsabi, tumanggi mga pulis na magparafin test, maging investigador, uncooperative sa pagpaparafin test sa mga operatiba. Tama? Tama po, Your Honor, Mr. Chair. Ilang beses ko pong inutusan ang Chief Investigation Section at nung investigator on case na ipaparafin test yung mga suspect, Your Honor. Nadinig po yan ng ibang officers, ilang beses kami nag-case conference, Your Honor. Thank you. Mr. Chair. Ito ang masakit, Mr. Chair, Sen. Riza. Yung victim na parafin test, samantalang yung mga nagpaputok, tinadtad ng paputok yung victim, hindi pinaparafin test at tumanggi pa. Alam mo, Mr. Chair. hippie, it shows na napakahina mong hippie. Involve yung mga tao mo sa shooting incident. Anong protocol? Dapat parapintes sila, di ba? Yes, Your O Honor. hindi po sila parapintes. Inutos ko po yan, Your Honor, dito po sa Chief Investigation Section at ng IOC, Your Honor. Ngunit hindi po nila ginawa, Your Honor. So anong ginawa mo nung hindi nila ginawa? In-expect ko, Your Honor, bago namin i-inquest yung 6 na suspects is nandun na sa case folder, Your Honor. Alam mo yung mga investigador, nagdepende rin yan sa'yo, ikaw ang hippie eh. Kung sinabihan mo yung, sasama yung mga pulis na yan, usasan mo, at ipaparepintes nyo, bakit hindi nyo ginawa? Ginawa ko po yung lahat na utos, Your Honor, hindi po nila. Isang, wala kang aksyon na ginawa. Anong klaseng hippie ka? Your Honor, Tao mo, hindi mo kayang kontrolin? Kadali lang, report kayo dito sa akin. Pag-report ako, sasaan nyo yan? Pagkatapos, parapintes nyo,
Ang katigas ang ulo ng mga pulis natin. Bakit ganun ang hindi mo kaya? Dapat hindi ka naghipi dyan kung hindi mo kayang kontrolin yung mga tao mo. Napakasimpleng investigation. Part of the investigation yan. Yung pagpaparapin test. Tingnan nyo, lumalabas tuloy na napaka-bias natin. Yung patay, dahil sabi nga, part of the protocol na talagang dapat mag-undergo na parapin test, okay. Granting, patay na yun eh. Hindi nyo makahindi eh. Itong mga buhay na bumarel, hindi nyo pinaparapin test. Ganun na kainutil ang commander ngayon ng police. Hindi kayang ipaparapin test yung tao niya? Mr. Chair. Yes, go ahead. Mr. Chair, Colonel Umipig, kasi kung hindi po sila pina-paraffin test, di paano nyo po masisigurado kung sino ang nagpaputok at sinong hindi? Your Honor, Mr. Chair, may justification po yung investigator on case at chief investigation bakit hindi po nila sinunod yung aking utos, Your Honor, at Ano po Sige, yung anong justification na yan? Sino? Investigator. Your Honors, I am Police Captain Arabejo, the Chief Investigation of Motor City Police Station. Your Honor, there was no order to conduct parapin tests on the suspects, 6 suspects. During the Mr. Chair, investigation, sorry to interrupt, Captain. Parang nasusurreal na ako. Parang bangungot na to. Sinasabi po ni dating Navotas City Police Chief, inutos nila, pero sinasabi po ni na Captain Arabejo, walang utos. Ano ba talaga? Bakit may lost in translation? Mr. Chair, baka may sagot si General General Gapas Gabas. sa misteryong ito. Yes, Your Honor, we tried, we had them explain kung bakit wala pong parapin. And according to the explanation of Captain Arabejo, who is the chief investigator, and Sergeant Galvez, who is the IOC, signed by them, according to them, sir, because positively identified na yung 6th involved personnel that discharged the firearm, quote and unquote. The 2 of them, quote, the undersigned have decided not to subject the said suspect to parapin examination. Therefore, we can see here, Your Honor, that not having the parapin test on the suspect was a clear, conscious, deliberate decision on the part of the chief investigator and the IOC, sir. Pinapayagan po ba yan, General Gapas? Hindi po ba SOP kapag may operasyon, arresting operation man ito, pero nagresulta sa ganitong putukan, may napatay pa? Hindi ba SOP ang pagkondukta ng paraffin test? Yes, At Your maganda Honor. po bang- So that's why kasama na ito dun sa mga administrative na kaso nila, ma'am, na haharapin, ma'am, because of this. And Mr. Chair, mamaya itatanong ko kung hanggang administrative lang ba, wala bang criminal. Besides, General, meron po bang na-recover na mga bala o basyo dun sa scene of the killing? According to the SOCO, ma'am, wala po silang nakuwang material evidence in the crime scene. Isa pa pong So, misteryo. So, alam mo- Mr. Chair, imamatch sa Yeah. firearms ng ani. Alam mo, kayong dalawa, Carpio at De La Cruz, you have a lot of explaining to do. Bakit? Ako, kahit na hindi ko nakita, sigurado ako pinagpupulot yung empty shell doon ng mga tropa ninyo. Bakit wala nakita yung suko, kahit isa man lang? So kung pinagpupulot ang mga empty shell, meron kayong intensyon na itago ang katotohanan. Ayaw niyong malaman na kung sinong nagpapaputok. Dahil tinago niyo mga ebidensya. Tinanggal doon sa crime scene. Ang daming putok na narinig mo, di ba? Marami ka narinig na putok? Marami ka narinig na putok? Yes po. Yes. So ilang rounds estimate mo? Doon po sa 5 po, except po kay Sergeant Maliban, tag-iisa lang po, Your Honor. Tag-iisa. Opo. Tag-iisang round. Tag-iisang putok po. Isang putok. Opo. Si Maliban, ilan? Mga 3 hanggang 4 po. 3 hanggang 4. Nakita mo? Yes po. So saan siya nagpapaputok? Sa tubig po. Tubig. Sa ilog po. Alam mo, Mr. Chair, yeah, dali lang.
Captain Arabejo, may interest ka ba na masolve yung kaso na ito? Yes, sir. O bakit hindi mo pinaparapin test? Sir, considering na yung mga suspects po natin ay umamin po in several instances sa aming opisina, sa harapan ng aming COP and other PCOs, sila po yung umamin. Aside from that, alam na natin, umamin. Oh, aside from that, di ba mas makabuild ka ng stronger case kapag meron pang, aside from the testimonial evidence, meron ka pang scientific evidence para madiin sila. Oh, bakit hindi mo? No, testimonial evidence, pwede yang ma-recant, di ba? Pwede yang mabago. Pero ang scientific evidence is the solid, the best evidence that we can provide to the court. Bakit hindi mo ginawa? Your Honor, that is why we subject the firearms of the suspects for ballistic examination. Yan nga, ballistic lang, ballistic. Yung parapin, hindi nyo ginawa. Kasi nakikita dito yung pagkabayas natin, yung patay, pinarapin test. Tapos yung mga pulis na nagpaputok, hindi pinaparapin test. Di ba? Nakikita nyo? Oh, Saka may Mr. Chair, intention ka ba na itatago yung katotohanan? Wala po kami intention, Your Honor. Kasi kung may intention ka, anong klaseng investigador ka kung pagtakpan mo yung katotohanan? Hindi po pwede yun. Your Honor, the absence of parapin test cannot nullify the process. Alam natin yan, hindi yan siya conclusive, di ba? Hindi conclusive, but it helps. It helps. It helps. Malaking tulong yan sa investigation na ginagawa. Di ba? Oh, hindi conclusive. Porque hindi conclusive, ayaw na yung gawin ng protocol. Ginawa niyo sa patay, hindi man kaya conclusive yun. Oh, hindi conclusive evidence, pero ginawa niyo sa patay. Para meron kayong pagdipinsa na kung nagpositive yung patay, nagpositive ba ang patay? Sir, based on the scientific reports are negative po. O hindi nagpositive. Yung nga, hindi nyo ginawa sa mga suspect. Napaka-unfair ninyo. Ikaw, investigador ka, nirequest mo yung suko na iparapentes yung patay. Tapos, ito mga suspect na nagpaputok, na bumaril, ay hindi ninyo pinaparapentes. Your Honor, we did not request the parapin test of the victim, Your Honor. Mr. Chair, Sino ang nagpaparapentes sa victim? Your Honor, the so-called themselves, Your Honor. At sa matter of protocol. Yes, Your Honor, sa matter of protocol po. O hindi mo ginawa rin as a matter of protocol itong 4 na nagpaputok o yung 6 nagpaputok. Parapentes nyo. Actually, Your Honor, yung aming desk officer, nung pinareceive yung mga baril sa opisina po namin sa Caloocan, nag-ask po ng question dun sa nagpa-deliver kung ito lang ba ang papa-receive ninyo. Yun po ang pagkakalam ko. Mr. Chair. Sige, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, so Police Captain Tipache, di ba kung may ballistics investigation, pero merong ding paraffin test, di ba mas magiging airtight yung kaso kung ganun, kesa kung ballistics investigation lamang? Yes, ma'am. So, Apo. so Mas kung maganda po, ma'am, kung may baril po, kung may involved naman na tao, ma'am, automatic, ma'am, talaga. Paparapin po yun. para ma-match kaninong Yes, ma'am. firearm Yes, ang ma'am. kaninong mag-test ng positive sa paraffin test. ma'am. So kung ganun, Mr. Chair, bakit hindi nga po ginawa ni na Police Captain Arabejo? Di ba mas gusto natin mas malakas kaysa mas mahina ang kaso natin? Arabejo, is that your discretion not to subject them to parapin test or umayaw sila? Klaruhin natin. Your Honor, that was based on our sound judgment and in good faith. Considering that the direct testimony of the eyewitnesses is sufficient to establish the guilt of these 6 suspects. Your Honor. Sorry, Mr. Chair, excuse me po, sorry. Okay, Senator, Last point lang dito, Yes. Arabejo. De, lahat tayong nagtatrabaho sa gobyerno, gusto nating mag-presume ng regularity, good faith. Pero sa sitwasyong ito, isa po ito sa maraming punto na parang hindi po talaga sound judgment, Mr. Chair. Salamat, yes, Mr. Chair. thank you. Right. Nakakapikon itong si Captain Arabejo Sarap ipakulong sa babae. Now, sabi nung si Captain
Boy A. Tepase, protocol na iparapin test victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagalagala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang pangising-isi ka. Ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya. Ngiting aso. Parang pinagtataon na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Pasintabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Lieutenant General Colonel Rodel Sermonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yun, base sa mga witnesses na nagsasabing, nagpaputok yung mga pulis kaya hindi na iparapintes at mismo kinukontra ng kanyang chief o police ng Navotas. And mismo sinasabi nitong si Captain Tepase ng SOCO protocol. So sinong tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tepase? O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sinong tama sa inyong tatlo? Yung dalawa versus ikaw. Sino sa tingin mo? Huwag kang ngisi-ngisi. Captain, sir, sino po? Sir, ang alam ko po, sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Tamang ginagawa nyo. So, ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So, mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Baguhin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipa-contempt din to Yung sound judgment na yan, para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Really? Gusto niya gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, tatalunin mo na, pati si General Sermonia. Kapitan ka pa lang. E paano na kung ikaw yung naging colonel, kung ikaw naging chief PNP, baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Sermonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon, na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yon na iparapintes, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo, ano yung pinaniniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Now, make us stupid, make them stupid as well. Sabihin mo sa kanila, in their face, tell them again. Tingnan natin kung kaya mo sabihin yan.